Bye-bye. Ah. Banking again, banking. Bang again. Xin chào! Ako nga pala si Tin, isang foreign teacher dito sa Vietnam. Ngayong araw pala guys ay day off ko kaya naisipan kong pumunta sa Hanoi Center at saktong kakadating lang ng isa nating kaibigan galing Laos, bumalik na siya dito sa Vietnam para magturo. By the way guys, nagpalit pala ako ng damit kasi parang hindi ko feel yung pink. So lately parang obsessed ako sa mga black colors. So I prepare na mag-black na lang din ng damit. So ayun na nga, this time is hinintay ko naman yung co-teacher ko dahil sasama siya sa amin. Hinikayat ko siyang sumama para mag-relax at mag-chill naman kasi puro na lang stress yung namin sa work, charis. Grabe, ang init na din talaga dito sa Vietnam. Summer na dito. Pero pag winter, sobrang lamig din naman. Nangangatog ka sa lamig. At ito na nga, naghihintay na kami ng bus papuntang Hanoi Center. Minsan guys, gusto ko na lang talaga maging mannequin, no? Para wala ng problema sa buhay. Diyos ko, nagutom ang mga bakla sa kakaantay ng bus. Mga 2:00 ng hapon na din kasi to. Wala pa kaming lunch. Alam niyo ba guys, naiwan kami ng bus. Dumaan yung bus habang nasa loob kami ng Winmart. So kailangan na naman namin maghintay ng another bus na dumaan. And finally, nandito na rin talaga yung hinihintay namin. Isa sa napansin ko dito sa Hanoi, Vietnam ay mahilig sila magtanim ng mga ganyan sa gitna ng kalsada tulad naman nakikita nyo. Yung mga plaza din nila at yung mga park nila dito ay sobrang ang dadaming malalaking puno. At dumating na nga kami sa terminal guys, so kailangan na namin sumakay ng another bus para papuntang Hanoi Center. So the number is 02. So 2 rides kami ngayon. Grabe guys, sobrang init talaga. Good thing na lang talaga is meron silang mga puno na tinatanim as you can see sa video. Sobrang helpful talaga guys. At ito na nga, sasakay na nga kami sa ikalawang bus papuntang Hanoi. At perfect naman talaga, wala tayong ibang kasama dito sa bus. Talagang solong-solo namin yung bus. Wala tayong maamoy na, charis. At malapit na rin kaming bumaba guys. At dahil syempre solo namin yung bus, yung bakla ay kahit saan na lang umuupo. Oh, tingnan nyo, ang eme talaga. Ang daming ka-chat, busy sa buhay. Ay, nag-stop yung bus. Akala ko wala nang gamit yung traffic lights yan dito. Charis. Kasi guys, alam nyo, dito sa Vietnam, yung mga nagmo-motorbike is talagang dire-diretso na lang. Kahit nga nakasakay ako ng Grab last time, is kahit naka-stop naman, tas yung tao yung dadaan, talagang dire-diretso guys. Kaya ikaw pagdadaan ka sa pedestrian, talagang tingin-tingin ka muna talaga guys. At dumating na rin pala kami guys at pupunta na kami doon sa kung saan kami mag-meet up ng mga kaibigan ko. So maglalakad lang kami ng ilang minuto. Hay nako, ito pa talaga yung bumungad sa amin. Required ba talaga mag-holding hands while walking? Charis. A quick story lang guys. Kung matagal tayong friends sa Facebook, ito mga kikitain ko is nakikita nyo na sila. Last year, nag-meet kami dito. Last December 2023, nag-meet kami dito sa Hanoi din. Then hindi na kami nakapag-meet ulit kasi nga may kanya-kanya kaming work. Tapos mga busy din kami. Tapos iba-iba yung place namin dito sa Hanoi. Pero lang kasi sobrang busy, hindi magkakaano yung mga day off namin. So today is kaming tatlo is magkikita-kita. Yung isa is galing, yun yung tinutukoy ko na galing siyang Laos. Dito na siya sa Vietnam before pero nag-apply siya sa Laos din. After ng Laos niya is babalik na naman siya dito sa Vietnam. Diba ang gulo nito, charis? At yung isa naman ay hindi siya makapunta dito kasi Monday yung off niya. Busy siya every Saturday and Sunday. Ito yun guys, yung sinasabi ko sa inyo na yung tambayan nila or something na plaza nila dito is ang daming puno talaga. Kaya pag gusto mo mag-relax or mag-unwind, talagang perfect dito kasi mahangin. At habang naglalakad naman kami, may nakikita kami nag-shoot. Ewan ko baka mga sikat to dito sa Vietnam. Girl group din siguro to dito sa Vietnam katulad ng sa atin, may bini tayo. Sa mga oras na to ay chinachat ko yung mga kaibigan ko kung nasaan sila banda kasi sobrang laki ng One Kim Lake guys. Isa ito sa mga tourist spot din dito sa Vietnam. Sobrang daming turista na nagtatambay dito, nagpipicture. Isa talaga to sa mga bucket list nila. At kung gusto nyo rin pumunta dito sa Hanoi, Vietnam guys, huwag nyo ding i-miss na i-visit to. Kung gusto nyo makapag-relax, makapag-muni-muni habang nakatingin kayo sa lake, perfect din to dito. Ang sweet naman ni lolo't lola, mapapasana all na lang talaga tayo.
Pag pupunta kayo dito sa lugar na to guys, normal lang dito yung photo shoot. As you can see by the video, ikakasal siguro to sila ate at kuya. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na sobrang daming puno na nakatanim. At kahit hindi lang dito guys, sa ibang mga lugar din, yung mga plaza nila, sobrang daming puno. Talagang perfect talaga na magtambay, magmumuni-muni kasi mahangin siya, hindi siya mainit. Ito pala yung traditional na sinusuot ng mga Vietnamese guys. Gusto ko sana ding itry yung magsuot ng ganyan. Dadating din tayo dyan. Talagang ang ganda talaga ng tanawin, no? Talagang mapapawaw ka na lang talaga sa ganda. Charis. Kung gusto niyo naman guys malibot yung buong city, is pwede kayo mag-rent dito ng itong tinatawag na golf car. So, I think per hour ata, hindi pa ako nakapag-try. Itong bridge naman guys ay kailangan mo magbayad ng entrance fee para makapasok ka dyan or para makadaan ka dyan. Sobrang dami ding turista na dumadaan dyan. Ako is hindi pa talaga ako nakapunta dyan. So nakailang balik na talaga ako dito pero hindi ko pa na-try na dumaan sa bridge na yon. Natanaw ko na pala yung mga kaibigan ko dahil sa KFC kami magkikita-kita. At finally, nagkita-kita na rin kami ng mga kaibigan ko guys. For how many months na hindi kami nagkita? As what I have mentioned earlier, na last December 2023 pa kami last na nagkita dito sa Hanoi, Vietnam. Kahit nasa Vietnam kami guys, minsan talaga hindi yung mga schedules niyo. So talagang we need to plan ahead of time. Dito na rin pala kami kumain sa KFC kasi gutom na gutom kami. Wala na kaming time maghanap ng iba pang kainan. So, dito na lang. So, ako is order lang ako ng spaghetti kasi allergy ko sa chicken. Pero minsan kasi talagang matigas talaga yung ulo ko. Kaya kumakain pa rin ako kahit allergy ako doon. Syempre, masarap yung bawal, diba? Charis. Naku, gamit na gamit talaga yung shades ng baklang to, nagsa-sightseeing. Naku, huwag naman magpahalata bakla, baka masakpan ka dyan, nakatitig ka. Naku, masakpan dyan ka diha ba? Alam nyo ba guys, gusto ko talaga mag-Bisaya na naka-voice over. Kaso nga lang, may mga friends tayo na Tagalog, Ilonggo, Ilongga. Tapos sinasabi nila sa chat, ano ba yan, Tin? Hindi kami nakakaintindi ng mga sinasabi mo. Paki-translate nga, kaya hindi kami makapag-comment sa mga post mo kasi naka-Bisaya ka. So for the request ang mga person, so magtatagalog na lang ako sa mga voice over ko. At ito din kaharap ko, Tagalog din yan. Yan pala si Sir RJ. Siya yung galing Laos. Kung friends na tayo noon sa Facebook, nakikita nyo na siya. And fast forward guys, tapos na nga kaming kumain. At ngayon maglalakad-lakad lang kami. At hahanap lang kami ng spot kung saan kami uupo. At doon kami magchichikahan na. Hindi pa nga kami nakahanap ng spot pero ang daldal na ng mga nasa likod ko guys. Bye-bye! At nakita namin tong bata to na sobrang cute talaga. Talagang nahumaling kami sa kanyang mata. At dahil hindi kami nakainom ng tubig sa KFC, so dito sa vending machine ay bibili kami ng tubig. So tinitingnan ko muna si kuya kung paano yung process. Kasi first time ko sa vending machine na to eh. Iba-iba kasi yung mga process ng mga vending machine. Shoota talaga guys, ito na talaga yung sinasabi ko eh. Yung pera ko is 10,000 Vietnamese dong. So may 5,000 Vietnamese dong pa ako na sukli. Akala ko itong vending machine na to is magsusukli pa siya. So yung tubig is nagkakahalaga lang siya ng 5,000 Vietnamese dong sa vending machine na ito. Kasi yung mga na-try ko na ibang vending machine is nagbibigay naman sila ng sukli. Pero ito pala, kailangan mo talagang ibili lahat. So nag-aantay ako dyan kung saan na yung sukli. Hindi naman. Kapa ako ng kapa saan lalabas yung sukli. Kasi sa ibang vending machine is talagang nagbibigay naman talaga na yung sukli. Pero ito hindi pala. So sabi ko sa kaibigan ko is 5,000 na lang yung ihulog mo. Kasi yung bibilhin niya na tubig is 10,000 naman Vietnamese dong. So may 5,000 na balance ako. So kailangan 5,000 na lang Vietnamese dong yung ibigay niya. So dapat pala talaga sa vending machine na to is dapat sakto lang yung ilalagay mo na pera. Hindi yung kasi hindi sila nagsusukli. Diyos ko, ang cute talaga ng batang to. Nanggigigil ako sa'yo, girl. Ang ganda-ganda mo paglaki. Ganito naman yung mga vendors dito sa Vietnam, guys. Ganyan sila magbenta. Sobrang dami talagang tao dito sa lugar na to, guys. 6:00 na pala ng hapon guys, naabutan kami ng malakas na ulan so kailangan namin bumili ng raincoat. Itong raincoat na to ay nagkakahalaga lang ng 10,000 Vietnamese dong, sobrang mura lang din. Kailangan namin magsuot ng ganito para papunta doon sa tutuluyan namin.
Ay, sana all. Sana all. Nag-decide na rin pala sila na hubarin yung white shoes nila kasi sobrang malakas ng ulan. Ayan, nakapaan na yung dalawa talaga. Kaloka talaga tong lakad na to. Minsan na nga kami nagkita-kita, umulan pa talaga. Malagan, manggod. Ria. Buti na lang talaga guys, nakasandal lang ako. Kasi pagkagala ako ng Hanoi, nakasandal lang talaga ako kasi sobrang init sa paa pag nakasapatos. O siya, hanggang dito na lang muna. Until next video, bye!